Grabe yung mga napapanood ko tungkol sa kulam at barang. Ang galing! Paano kaya nila yung ginagawa? Tsaka, ano kayang pakiramdam nung kinukulam? Ay, parang gusto kong maranasan ah. Taon 1985, Ilocos. May isang binata na nagngangalang Miguel, tubong Maynila, na malaki ang kuryosidad tungkol sa mga bagay-bagay na mahirap paniwalaan ng karamihan. Gaya na lang ng kulam o pambabarang. Hindi niya rin alam sa kanyang sarili kung bakit ba siya nahihilig doon. Marahil ay dahil sa kanyang mga napapanood, nababasa o nababalitaan sa mga kakilala. At minsan, dahil sa pagkahilig niya sa ganoon, ay madalas na siyang napapagalitan ng kanyang ina. Isang araw, "Miguel? Ano ba naman yan, Miguel? Yan na naman ang pinapanood mo. Hindi mo man lang ba naririnig kung ano yung inuutos ko?" Ano po ba yan, Nay? "Oh, tingnan mo. Sinasabi ko na nga ba at hindi mo lamang ako iniintindi. Ang sabi ko, tulungan mo ang tiyo mo na mag-ayos ng daluyan ng tubig dun sa likod at nawawalan na naman tayo ng tubig." "Pwede po bang mamaya na lang, Nay? Tatapusin ko lang itong pinapanood ko." Nagulat na lamang ang binata nang biglang tumama sa kanya ang mga itinutuping damit ng kanyang ina. "O ayan, kung ayaw mo tumulong sa tiyo mo, magtupi ka na lang ng mga damit. Tutal, halos sa'yo rin lang naman lahat yan." "Nay naman, wala naman akong sinabi na hindi ako tutulong. Ang sabi ko lang po, sandali." "Tumigil ka sa kakasandali mo dyan. Alam ko na yung sandaling yan ay aabutin na naman ng ilang oras. O siya, habang nanonood ka, magtupi ka na lang nang hindi nasasayang ang panahon mo dyan sa walang kwentang palabas." "Nay naman eto na nga po, tutulong na." "Aray! Ba't kayo namimingot? Napakakulit mo kasi. Wala ka namang mapapala rin sa pinapanood mo. Hindi naman totoo ang mga yan. Masyado ka nahihilig dyan." "Pero Nay, parami yung nagsasabi na, wala akong pakialam kung totoo man yan o hindi. Basta tumulong ka rin sa tiyo mo. Pupuntahan mo ba siya o magtutupi ka dito?" Lumabas na lang si Miguel ng bahay habang patuloy pa rin sa pagbubunganga ang kanyang ina. Batid niyang hindi yun titigil hanggat nakikita pa siyang hindi kumikilos sa inuutos nito. Napakamot na lamang siya ng ulo habang patungo sa kinaroroonan ng tiyuhin sa may bandang likod ng kanilang bahay. Ang tiyuhin niyang yon ay kapatid ng kanyang ina. Bakit pumunta ka pa rito? Patapos na rin naman ako." "Ang inayo kasi, pinapatulong ako sa inyo. Kaya nyo na rin naman yan dahil magaling kayo sa ganyan, tiyo, di ba? Kaso ayun, pumutak na naman ang pumutak." "Pagpasensya mo na lang yung inay mo at ganyan talaga yan. Pero bakit nga ba palagi na lang mainit ang ulo sa iyo ng inay mo? Huwag mo sabihin ang dahilan ay gaya lang rin ng dati, na nanonood ka na naman ng mga..." "Yun na nga po." "Tiyong naman, huwag na kayong makisali. Kasi naman, ayaw niya maniwala sa akin na totoo nga yung mga mangkukulam tsaka mga mambabarang." "Ay nako, bakit ba ang hilig-hilig mo riyan? May patunay ka na ba na totoo nga sila?" "Wala nga po, pero..." Pero ka na naman dyan. Alam mo, kung gusto mong mapatunayan na totoong mga yan, pumunta ka sa probinsya kung saan maraming napapabalitang mga biktima ng kulam at barang. Di ba? Para mapatunayan mo at ikaw mismo makakasaksi na totoo nga ang mga ganong tao na gumagamit ng mga itim na salamangka o kung ano man ang ginagamit ng mga yan." Teka. Oo nga, Chong, no? Tama ka dyan. Ang galing mo ah. Yun nga talaga sigurong kailangan kong gawin. At talagang sineryoso mo naman, gago. Ikaw talagang bata ka, oo. Nagbibiro lang ako masyado kang ano dyan. Pero may punto po kayo, Chong. Kung talagang gusto kong patunayan na totoo nga sila, kailangan kong pumunta sa lugar kung saan merong mambabarang para makita ko ng personal. Siya, bahala ka. Pero yan kung papayagan ka ng inay mong lumarga, alam mo naman yon, hindi lang mabunganga, mahigit rin. Napakakurikot nga, Chong. Nung araw ding yon, pasimpleng nagpaalam si Miguel sa kanyang ina na payagan siyang umalis. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi nga siya pinahintulutan noon.
Kaya naman dahil doon ay napilitan na lang si Miguel na tumakas, dala ng kanyang kagustuhang makaalis. Nagpunta siya sa isang probinsya kung saan may napapabalitang mambabarang. Nangupahan siya para meron siyang matirhan ng ilang araw. Nung unang gabi niya sa lugar na yun ay naninibago ang binata. Malayo ang itsura ng lugar na kanyang kinalakihan sa bagong lugar na kanyang kinaroroonan. At sa kanyang pagmumuni-muni sa tapat ng balkonahe ay dumating ang isang lalaki na halos kaedaran lamang niya. Nilampasan siya nito ngunit biglang napatigil ng tila may napagtanto. "Sandali, Brad, bago ka lang dito? Ngayon lang kita nakita eh. Nangungupaan ka rin ba?" Oo. Kanina lang ako lumipat. Ganun ba? Ako nga pala si Danilo. Matagal na ako rito. Ang kaso, wala naman akong sariling bahay kaya nakikiupa lang din ako. Huwag ka mag-alala. Maganda rito at tsak na magugustuhan mo. Ay, teka. Saan ka nga pala nanggaling at bakit pumunta ka dito? Galing ako sa Maynila. Nagbabakasyon. Medyo magulo na kasi ron kaya ayun, dito na lang muna ako. Tama ka dyan, magulo talaga sa Maynila. Katunayan nga yan, minsan na rin akong nagpunta doon pero hindi rin ako nagtagal. Masyado kasing maingay tsaka ewan ko ba. Basta hindi ko gustong pamumuhay nila doon. Marami at iba't iba pa ang mga sinabi ni Danilo kay Miguel. Medyo naiilang na nga ang binatang galing sa Maynila dahil sa kadaldalan ng kanyang bagong kakilala na kung makapagkwento at makipag-usap ay parang matagal na silang magkaibigan. Kinabukasan, payapang naglalakad si Miguel para bumili ng makakain. Ngunit isang babae ang lumabas sa isa sa mga bahay habang nagsisisigaw at halos wala ng damit dahil sa maikling suot nito. Hinahabol rin ng dalawang may katandaang lalaki at babae na sa tingin niya ay magulang ng babae na tila baliw. Ang ipinagtataka lamang ni Miguel ay kung bakit tila ang mga taong nakakakita at naroroon ay parabang hindi na nagulat sa nangyayari. Tila ba normal na sa kanila ang kaganapang yun, na ibang-iba naman para sa kanya. Napabuntong hininga na lamang ang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. At nang makarating na ng tindahan ay agad na siyang bumili. Aba, ngayon lamang kita nakita dito Bago ka lang? Oho, kahapon lang po pero pwede ho ba magtanong? Ay, walang problema. Ano ba yan? Yung babae ho kanina, yung bigla na lang nagtatakbo. Ano hong nangyayari sa kanya? Bakit siya si Lala yon. Huwag mo na lang siyang intindihin. Matagal-tagal na rin nang magkaganon siya. Paano ang sabi ay kinulam daw ng dating nobya ng nobyo niya ngayon. Kulam? Nobyo? Nobya? Parang nalito ako dun nobyo po niya ngayon, may dating nobya. Yun po ang kumulam. Oo, ganun na nga. Kinukulam yung babaeng yun? Ibig sabihin, totoo talagang kulam at barang? Aba, oo naman. Ngayon ka lang ba nakarinig ng tungkol dun? Napalingon na lamang si Miguel nang marinig ang boses ni Danilo na kararating lamang. May malawak itong ngiti na tila maganda ang kanyang umaga. Hindi ang totoo niyan. Ay, wala pala. Sige, mauna na ako. Umalis na agad ang binata at hindi na hinintay pa si Danilo. Pero napatigil din siya nang meron siyang mapagtanto. Sumandal muna siya sa isang puno at balak hintayin ang bagong kakilala. Natitiyak niya naman na doon din dadaan ang binata. Ilang sandali pa, nakita niya na itong parating kaya agad niyang hinarang. "Oh, bakit? Akala ko nauna ka na. Ay, teka, huwag mong sabihing hinihintay mo ako. Ikaw kunwari ka pa." Ano bang sinasabi mo dyan? Ay, ano kasi? Totoo ba talaga yung tungkol dun sa babae na kinukulam nga talaga? O binabarang? Uy, ewan ko. Pero yun yung sabi-sabi nila rito. Ba't mo na itanong? Teka, nalabat first sight ka ba kay Lala? Para ka namang sira hindi ganun. Ano lang, gusto ko lang malaman kung totoo nga ba talagang kinukulam siya
pwede mo ba akong samahan na alamin kung totoo talaga yon? Kasi di ba sabi mo matagal ka na dito? Ibig sabihin, kabisado mo na tong lugar at marami ka nang alam. Ayos ka lang ba? Ba't parang interesado ka sa kulam? Naku, pare, mahirap yan. Baka ikaw makulam ka rin. Di maganda. Ano? Hoy, baliw ka na siguro, no? Ano ba maganda dun? Pero seryoso nga, samahan mo naman ako. Ikaw pa lang kasi ang kakilala ko rito eh. Tsaka pareho naman tayo ng inuupahan kaya mas maganda na ikaw ang makasama ko. Huwag ka mag-alala, sagot ko ng pagkain mo basta samahan mo lang ako. Kung gusto mo rin may bago akong damit dun. Pwede mong hiramin o kahit hingin mo na. Ano to? Sinusuhulan mo ba ako? Hindi, pero parang ganun na rin. Grabe ka. Adik ka nga yata sa kulam, no? Pero sige, wala naman akong gagawin eh. Basta sagot mong pagkain ko, ha? Tsaka pahiram ng bagong damit, ha? May nililigawan kasi ako eh. Siyempre, alam ko namang gwapo ko, pero dapat mas gwapo pa rin kapag nasa harapan niya, di ba? Oo, sagot ko lahat yan. Gwapo ka na kung gwapo. Basta yung pabor ko, huwag mong kalilimutan, ha? O sige, walang bawian yan, ha? Nung araw ding yun, sinimulan na nila ni Danilo ang paghahanap. Nagreklamo pa ang kanyang kasama kung bakit raw agad-agad. Sinundan nila ang pinagtakbuhan ng babaeng si Lala at ng kanyang mga magulang, ngunit hindi na nila yon nakita. Kaya naman nagpumilit si Miguel na puntahan yun sa bahay at doon na lamang magmatsyag. Palihim silang pumuslit sa bakuran ng bahay ni Lala at patingin-tingin kung ano ang nangyayari sa loob. Ano ba yan? Para naman tayong mga magnanakaw nito. Umuwi na lang kaya tayo. Baka mahuli pa tayo ni Mang Kanor yari tayo. Iisipin ng pinagnanasaan natin yung anak niya at baka mataga pa tayo nun. Relax ka lang. Hindi yun ang pakay natin. Kaya walang mananaga sa'yo. Ay, hindi mo kasi kilala yun eh. Tara na kasi, nagugutom na ako. Naku, patay. Ayan na nga, mukhang nakita niya na tayo. Tara, bilis! Kumaripas ng takbo si Danilo na agad ring sinundan ni Miguel na magdadalawang isip pa sana, ngunit na makitang may dalang itak ang matandang lalaki ay napatakbo na rin kaagad. Pahangos-hangos silang umuwi at nagtalo pa kung sino ang may kasalanan. Ay, ayoko na makipagtalo. Yung pagkain ko nasa na. Grabe, ginutom mo ako dun ah. Akala ko matatagaan na talaga tayo eh. Nakakatakot talaga yung si Mang Kanor. Kaya walang nagtatangka manligaw sa anak nun eh. Maliban lang dun sa isang lalaki na naging nobyo niya pero naging dahilan din ng hindi maipaliwanag na sitwasyon ngayon ni Lala. Napatawa na lamang si Miguel pagkuway biglang natahimik at nakaramdam ng awa para sa babaeng ikinukwento ni Danilo. Nais niya sanang tumulong, ngunit paano naman at ano nga ba ang kanyang magagawa? Pagkakataon niya na rin sana yon upang malaman ang totoo at makatuklas tungkol sa kulam at barang. Makalipas ang ilang araw, nagpatuloy lamang sa pag-iimbestiga si Miguel at kasama niya roon palagi si Danilo na naging malapit niya ng kaibigan. Isang araw, tanghaling tapat, katatapos lamang nilang kumain na magyayana naman si Miguel sa kaibigan para sa kanilang dating gawi. Napakamot na lamang ng ulo si Danilo at habang sila ay naglalakad, "Grabe ka! Tanghaling tapat oh! Paawat ka naman!" Kailangan ko na kasing malaman ng totoo. Saka hindi na rin ako pwede magtagal dito. Malapit na akong umuwi at hindi naman ako makakapayag na uwi ako basta-basta nang wala man lang napapala sa pagpunta ko rito. Uwi ka na? Kailan? Siguro mga 2 linggo na lang. Sigurado naman kasi na hinahanap na ako ni inay. Tumakas lang kasi ako at hindi nagpaalam. Ano? Tumakas ka? Teka, akala ko ba nagbabakasyon ka lang dito? Parang ganun nga, pero hindi talaga ganun. Sige na nga. Ang totoo kasi niyan, siguro dapat ko na rin sabihin sa'yo kahit pagtawanan mo ako. Ano kasi pare, ano ba kasi? Pabiting ka pa eh. Ang totoo talaga niyan, pumunta lang ako rito para patunayan kung totoo ba tungkol sa sinasabi nilang kulam o barang. Marami kasi ako napapanood tungkol sa mga ganun, kaya naging interesado ko. Hindi ko rin alam kung bakit, pero ewan ko ba.
Basta gusto ko lang mapatunayan sa sarili ko kung totoo ba talaga o hindi. Tsaka, parang gusto ko rin maranasan kung ano ba yung pakiramdam ng kinukulam o binabarang. Yung tipong napapasailalim sa orasyon, gaya ng mga napapanood ko. Napatigil sa paglalakad si Danilo at tila natulala. Ngunit bigla na lang itong humagalpak ng tawa na ikinakunot naman ng noo ni Miguel at hindi niya na napigilang mapailing. Grabe yun ah! Di ako makapaniwala! Ngayon lang ako nakakita ng tao na gaya mo. Seryoso ka ba talaga, pre? Hindi mo lang gustong patunayan? Gusto mo rin maranasan? Anong klaseng isip ba meron ka? Ay nako, kakaiba ka talaga. Ay, sinabi ko na nga ba tatawanan mo lang ako eh. Kaya dapat hindi ko na sinabi sa iyo eh. Pero ano ba magagawa ko? Curious talaga ako. Nang mahimasmasan sa pagtawa si Danilo, ay bigla siyang naging seryoso at humarap sa bagong kaibigan. Alam mo pare, huwag mo nang pangarapin na maranasan ng makulam o kaya mabarang. Sigurado pagsisisihan mo yan. Pero anak ka naman ng tipaklong oh. Hindi talaga ako makapaniwala na may kaibigan akong atat makaranas makulam. Ay, baliw ka na yata eh. Habang sila ay naglalakad, naagaw ang pansin ni Miguel ng isang dalaga na nagpapakain ng 2 pusang kulay itim na hindi naman kalayuan ang kinaroroonan sa kanila. Sino yung babaeng yon, pre? Yan ba? Si Mara yan. Pero wag mo na lang siyang intindihin. Umuwi na lang tayo. Bukas na lang natin ipagpatuloy ang kahibangan mo. Bakit naman? Ano ba meron sa kanya? Hindi ko alam pare. Basta, nakakatakot kasi ang nanay niyan. Parang mangkukulam. Mangkukulam? Oo, pero wag mo sabihin, uy, sandali lang. Ako naman, ang kulit talaga sabing wag mo nang lapitan eh. Napatakbo na lamang si Danilo papalapit kay Miguel. Nalakad takbong patungo sa kinaroroonan ng dalagang si Mara. Magandang araw sa'yo. Ako nga pala si Miguel. Mara, tama? Napatayo ang dalaga, ngumiti at nagtangka maglakad papaalis, ngunit agad siyang hinarang ng binata. Pinapakain mo yung pusa? Ang bait mo naman. Malamang, nakita mo nang pinapakain, tinatanong mo pa. Huwag kang magulo dyan. Ano nga pala, Mara? Pwede bang makipagkaibigan sa'yo? Mabait naman kami at mapagkakatiwalaan, kaya pumayag ka na oh. Di ba, Danilo? Oo, ang totoo niyan, Mara. Matagal ko na rin talagang gustong makipagkaibigan sa'yo eh. Kaso, alam mo na, medyo nakakatakot yung nanay mo. At yun si Miguel, mabait yan. Kung napapansin mo, bago mukha lang siya rito. Galing kasi siya sa Maynila, pero 100% mabait at maaasahan mo yan. Kaya makipagkaibigan ka na sa amin para hindi ka lagi nag-iisa. Di ba? Pasensya na pero hindi ako interesado na maging malapit sa inyo eh. Mauna na ako. Ano daw? Pare, nakita mo yun? Nilayasan lang tayo bigla. Grabe, ang dami kong sinabi tapos, ay, nakakainis naman. Sabi ko naman kasi sa'yo, hindi talaga madaling makipagkaibigan o mapalapit sa kanya eh. Pero kahit na, gagawin ko pa rin ang lahat para maging malapit sa kanya. Sa tingin ko kasi, siya na ang susi para matupad ko yung misyon ko rito eh. Misyon? At talagang ginawa mo pang misyon yung pagtuklas mo sa mga mangkukulam o mambabarang? Oo, kasi diba iniimbestigahan ko kung totoo ba talaga sila o hindi. Kaya misyon ang tawag ko dun. Ano ka ba naman? Hindi ka ba nanonood ng pelikula? Nanonood, pero hindi naman kasi ganun yun. Basta, kahit na anong mangyari, kakaibiganin ko si Mara. Gaya ng laging gawi, napakamot ulo na lamang si Danilo dahil sa mga inaasta ng kaibigan. At gaya nga ng sinabi ni Miguel, ginawa niya ang lahat para mapalapit sa dalagang si Mara. May mga pagkakataon na inaabangan niya ito at sinusundan kung saan man yun pupunta. Minsan naman, dinadalhan din ng pagkain at nakikipagkwentuhan kahit na hindi naman siya kinakausap. At dahil sa mga pangungulit niyang yon ay unti-unti nang bumigay ang dalaga hanggang sa hindi na nila namamalayan na nagtatawanan at nagkukwentuhan na sila tungkol sa kung ano-anong bagay. Isang umaga, pauwi nang naglalakad sina Mara at Miguel galing sa pagtitinda ng kakanin na luto ng ina ni Mara.
Hindi nila kasama si Danilo nung mga sandaling yon dahil hindi naman yun sumasama kapag sila ay nagtitinda. Mainipin kasi ang binata. Bakit kaya ganun? Napapansin ko yung ilan sa mga dumadaan na tao lalo na kapag medyo may katandaan na. Ang sama ng tingin sa'yo, pati dyan sa paninda mo. Bakit ba sila ganun? Ano bang problema nila? Hindi ko nga rin alam eh. Matagal na silang ganun sa amin. Kaya nga minsan ang inay hindi na lumalabas dahil sa kanila. Paano? Pinagkakalat kasi nila na... Namangkukulam kayo? Bakit mo alam yon? Kasi, di ba sabi mo, pinagkakalat nila, di syempre, hindi maiwasan na malaman ng lahat. Ikaw ba, Miguel? Naniniwala ka ba doon? Ha? Saan? Na mangkukulam kami, ang inay. Ang totoo niyan, hindi ko alam. Kung ganun, bakit mo pa ako kinaibigan? Paano pala kung totoo yung sinasabi nila? Bakit? Totoo nga ba? Totoo man yun o hindi ko sasabihin sa'yo. Bakit naman? Dahil hindi ko pa naman alam kung ano ba talagang totoo mong pakay sa akin at kung bakit mo ako kinakaibigan. Grabe ka naman. Para namang pinaghihinalaan mo pa ako na may masama akong binabalak sa'yo. Hindi naman sa ganon, pero kahit ano man yon, gusto ko malaman mo na masaya ako naging kaibigan ko kayo ni Danilo, lalo na ikaw. Ngayon lang kasi ako nagkaroon ng kaibigan mula bata pa ako eh. Wala kasing nagtatangka maging malapit sa akin dahil sa mga sabi-sabi nilang yon. Kaya nga nung mga araw na kinukulit mo ako ng kinukulit, natatawa na natutuwa ako kasi ganun pala yung pakiramdam na may taong gustong makipagkaibigan sa'yo. Kaya masaya talaga ang puso ko ngayon at sana hindi ako mabigo. Pero ayoko rin namang umasa dahil siguradong masakit yon. Natahimik si Miguel at hindi na nakasagot. Napatigil na rin siya sa paglalakad. Uy, ano nangyari sa'yo? Bakit ka natulala dyan? Hoy, Miguel! Ha? Hindi, wala. Nandito na pala tayo. Sige, mauna ka na. O sige, pasensya na talaga ha. Hindi kasi talaga pwede na ihatid mo ako sa mismong harap ng bahay namin eh. Ay, ilang beses mo nang sinabi yan tuwing hinahatid kita rito. Ayos nga lang. Sige na, lakad na. Hinintay na muna ni Miguel na makapasok sa loob ng bakuran si Mara bago siya naglakad pa uwi. Napahugot siya ng hininga at hindi niya maitatanggi na tinamaan siya sa mga sinabi ni Mara kanina lamang. Paano na lang kapag nalaman nito ang totoo na ginagamit niya lang ang dalaga, natitiyak niya na masasaktan ang dalaga. Hanggang sa pagdating sa bahay na inuupahan, hindi pa rin nawawala sa kanyang isip ang sinabi ni Mara. Oh, parang may gumugulo sa isip ng hibang kong kaibigan ah. Wala, nakukonsensya na kasi ako sa ginagawa natin kay Mara. Yung mga sinabi niya kasi kanina, tinamaan talaga ako eh. Bakit? Ano ba sinabi niya? Imbis na sagutin ay napabuntong hininga na lamang si Miguel at pati sa kanyang pagtulog ay binabagabag siya noon. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun na lang ang epekto sa kanya kapag iniisip niyang masasaktan si Mara at lalayuan sila nito sa oras na malaman ang tunay niyang plano. Kinabukasan, nang dahil sa mga naisip niyang yon, napagdesisyonan niya na tumigil na at umuwi na lamang sa kanila. Teka, sigurado ka ba dyan? Titigil ka na lang basta-basta? Bakit? Ano nangyari? Ano ba mga sinabi ni Mara? Masasaktan lang kasi siya kapag ipinagpatuloy ko pa ito eh. Nakukonsensya na ako. Dahil dun titigil ka na? Ano na ba nangyari dun sa Miguel na tinawag pang misyon ng pagtuklas sa mga mangkukulam, tsaka sa mga mambabarang? Oo nga, pero wala naman akong balak na makasakit ng damdamin ng iba para lang sa pansarili kong kagustuhan. Kaya siguro tama na rin tong desisyon ko. Aalis na lang ako para hindi na lumala pa. Grabe ka, bigla-bigla ka na lang aalis. Paano naman ako dito? Ay, teka, si Mara yun ah. Anong ginagawa niya? Bakit siya tumatakbo papalapit sa atin? Yan, sabihin mo na. Miguel, Danilo, mabuti na lang nakita ko kayo dito. Pupuntahan ko sana kayo sa bahay niyo eh. Bakit? Anong meron? Para masaya ka. Oo naman. Alam niyo kasi, sinabi ko na kay Ina yan tungkol sa inyo, na nagkaroon na ako ng mga kaibigan. Tapos, pumayag siya. Ayos lang daw sa kanya. Kaya naman, gusto niya kayo makilala. Iniimbita niya kayo sa bahay. Ano? Kami?
Pupunta sa bahay nyo? Ganun na nga. Sinabi ko kasi na mapagkakatiwalaan at mababait naman kayo. At para mapatunayan natin sa kanila na totoo ang mga sinabi ko, kailangan yung pumunta doon. Ayos lang ba sa inyo? Kailan daw? Kung gusto nyo, bukas na bukas din. Ano, pupunta ba kayo? Bukas na agad? Ay, ano kasi... Ayaw nyo? Hindi naman sa ayaw. Ayos lang. Alam ko naman kung bakit. Sige, di bali na lang. Mag-iisip na lang ako ng palusot para... Pupunta kami. Hintayin nyo na lang kami bukas. Talaga, Miguel? Seryoso ka ba dyan? Sige, maghahanda ako ng makakain ninyo. Sabi mo yan, ha? Hihintayin ko kayo doon. Sige na, mauna na ako sa inyo. Pare, bakit ka naman pumayag? Nakakatakot kaya yung nanay nun. Baka mamaya bigla na lang tayong lasunin dun. Ano ka ba naman? Wala ka bang tiwala kay Mara? Sa kanya meron, sa nanay niya wala. At saka, di ba alis ka na? Lalo mo lang pinapaasa si Mara niyan eh. Huli naman na to. Pagkatapos babalik na rin ako sa amin. Kaya tigilan mo ng kadaldalan mo dyan. Basta bukas sasama ka ha. Napakamot ulo na lamang si Danilo. Kinabukasan, pagkatapos mananghalian ng dalawa ay tumungo na sila sa bahay ni Mara. Kinakabahan talaga ako dito, Miguel. Alam mo bang ito ang unang beses na pupunta ako sa bahay nila o kahit tatapak man lang sa bakuran nila? Alam mo, ilang beses mo nang sinabi yan simula pa kagabi. Huwag na lang kasi tayong tumuloy. Bahala ka, basta ako pupunta ako. Saka nakapagbitaw na ako ng salita kay Mara. Bilang kaibigan, hindi natin pwedeng bawiin yun. At malapit na rin tayo kaya huwag ka na umarte dyan para kang tanga. Malayo pa lamang, tanaw na nila si Mara at kumakaway pa. Nang sila ay makalapit na, kitang-kita sa mukha ng dalaga ang kasiyahan. Kanina pa namin kayo hinihintay. Tara na sa loob. Nakapagluto na rin kami. Ang linis naman ng bahay nyo. Parang nakakahiyang pumasok. Labas na lang kaya ako. Tumigil ka nga dyan, Danilo. Hindi, ayos lang. Nilinis ko talaga yan para hindi nakakahiya sa inyo. Sandali lang ha, tatawagin ko lang ang inay para sabay-sabay na tayong kumain. Diyan muna kayo. Sige lang. Mukhang ayos naman dito sa kanila, pre. Wala namang kakaiba gaya ng sinasabi mo. Ay, teka, nandyan na pala sila. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Miguel, kaibigan po ni Mara. At siya naman po si Danilo. Magandang araw din. Kung ganun ay, kayo pala yun. O siya, maupo na tayo at kumain. Ngumiti ang dalawang binata at magkatabing umupo. Kaharap naman nila ang mag-ina. Katahimikan ang namutawi, ngunit agad rin yung binasag ni Mara at nagsimulang mag-isip ng kanilang pag-uusapan. Naging maayos naman ang kwentuhan at si Danilo nga na kanina lamang ay tahimik at hindi mapakali. Ngayon ay siya nang nangunguna sa tawanan na ikinangiti naman ni Miguel. Sandali lang po. Pwede po bang makibanyo? Medyo napasarap yung kain ko eh. Sige, sasamahan na kita. Hindi na, ako na lang. Nakita ko naman kanina yung parang maliit na kubo dun sa bandang likuran ninyo. Yun yung banyo nyo, di ba? Oo, pero sigurado ka ba? Walang problema. Tuloy lang kayo dyan. Sige po, Aling Dolores. Pre, banyo muna ako ha. Tumango na lamang ang tatlo at diretso naman sa banyo si Miguel. Nang matapos ay agad na rin siyang naglakad pabalik. Ngunit bigla siyang napatigil nang may makitang ilang daga na tila naghahabulan papunta sa kung saan. Wala na sana siyang balak pansinin yun, ngunit bigla na lang pumasok sa kanyang isip ang mga napapanood tungkol sa pambabarang at isa ang daga sa ginagamit o kinokontrol ng mga ito upang mapasunod. Nagpalinga-linga ang binata at naroon pa rin ang pagdadalawang isip, pero dahil sa kuryosidad ay sinundan niya ang mga dagang yun. Gulat at pagkamangha ang naramdaman ni Miguel nang marating niya ang isang silid kung saan tumigil ang mga daga. Mayroon doong kagamitan sa pangkukulam o pambabarang gaya ng kanyang mga napapanood. Grabe, totoo bang mga to? Nananaginip lang ba ako? Bakit mayroong mga ganito sa bahay ni Mara? Teka, hindi kaya totoo yung sinasabi ni Danilo? Mangkukulam nga si Aling Dolores. Pinagmasdan pang mabuti ni Miguel ang mga kagamitan at hindi nga siya nagkakamali.
Ganoon din ang mga nakikita niya sa mga pelikula na kanyang napapanood. Nagtagal pa siya ng ilang sandali at kalaunay bumalik din dahil baka magtaka sila Mara sa kanyang katagalan. Pagkabalik ay umakto siyang parang walang nakita at nalaman. Nang makauwi sila ni Danilo, sa kanya lamang sinabi roon ang kanyang natuklasan. Ano? Seryoso ka ba dyan? Nakita mo talaga yung mga gamit nila? Oo, totoo. Kitang-kita ko at nilapitan ko pa. Ganun na ganun. Parehong-pareho. Grabe, kung ganun, totoo pala talaga namang kukulam si Aling Dolores. Ano nang balak mo niyan? Uuwi ka na ba talaga kasi napatunayan mo na? Hindi pa ako uuwi. Nagbago ng isip ko. Nagbago? Ano nang gagawin mo? Gusto kong makita si Aling Dolores na nagsasagawa ng ritual. Yun bang kung paano nila gamitin yun at paano umepekto? Ang lala mo na talaga, pre. Pero paano na si Mara niyan? Akala ko ba ayaw mo siya masaktan? Sasabihin mo na ba sa kanya ang totoo? Di naman siya damay dito eh. Kung noon ginagamit ko lang siya para malaman kung mangkukulam ba talaga ang nanay niya, ngayon hindi na kasi si Aling Dolores na mismo ang susundan ko. Huh? Ano naman ang pinagkaiba nun? Nanay niya pa rin yung pinupuntirya mo. Basta, akong bahala. Magmula nung araw na yon, parati nang nakasunod si Miguel sa ina ni Mara. Bihira yung umalis ng bahay at kung lalabas man ay tutungo sa kagubatan na hindi na rin nasusundan ni Miguel dahil madalas ay nawawala ito sa kanyang paningin. Isang gabi, balak na sanang umuwi ni Miguel mula sa pagbabantay kay Dolores kung ito ba ay aalis o hindi. Nang biglang bumukas ang pinto kaya medyo napaupo siya at kumubli sa medyo may kataasang damo. Unang lumabas si Dolores at sumunod naman si Mara. Nag-usap ang dalawa ngunit hindi niya marinig kung tungkol saan. Umalis na ang ginang at naiwan si Mara na kalaunan ay nagsara na rin ng pinto. Kinuha ni Miguel ang pagkakataong yun upang masundan si Dolores. At gaya nga ng inaasahan, tumungo na naman yun sa kakahuyan. Sa pagkakataong yun, hindi na hinayaan ni Miguel na mawala yun sa kanyang paningin. Naging madali yun para sa kanya dahil may dala yung ilaw na nagiging gabay ni Miguel para masundan ang ginang. Ilang sandali pa, huminto na yun kaya ganun din ang ginawa ng binata. May distansya ang layo niya at nagtago sa isang puno. Mula sa kanyang kinaroroonan ay kitang-kita na naman niya ang ginawa ng ina ng kanyang kaibigan. Naglabas yun ng mga kagamitan at doon lamang niya naisip na baka magsasagawa ng ritual si Aling Dolores na kanya namang ikinatuwa. Hindi nga nagkamali si Miguel at yun nga ang ginawa ng babae. Nagsasagawa ito ng ritual habang nakaupo sa gitna ng hugis bilog gamit ang parang abo na inilagay niya doon. Lumakas ang ihip ng hangin na nagpatayo sa balahibo ng binata. Nagliparan din ang ilan sa mga tuyong dahon na bagamat nilalamig ay nakuha nun ang pansin ni Miguel na tuwang-tuwa na parang bata. Kalaunan ay napatigil na siya at nang tingnan niya uli ang ginang ay kumunot ang kanyang noo dahil wala na yun doon. Maya-maya pa, bigla siyang napalingon sa likuran nang makaramdam ng presensya at halos mapatalon siya sa gulat nang makita si Dolores na hindi niya mawari kung ano ang ekspresyon ng muka. Aling Dolores, grabe, nanggugulat naman ho kayo. Bakit ho kayo nandito? Hindi ba dapat ako magtanong sa iyo niyan? Bakit mo ako sinusundan? Lumakad yun papunta sa kanyang pwesto kanina na dahan-dahan ding sinundan ng binata kahit medyo kinakabahan. Kasi po, pero paano niyo ho pala nalaman na sinundan ko kayo rito? Matagal ko nang alam, iho, na parati mo akong sinusundan. At alam ko rin na nung araw na bumisita kayo ng kaibigan mo sa bahay, ay natuklasan mo na isa kong mangkukulam. Kasi po, pero bakit wala kayong ginawa?
Hindi ba sinasabi nila na masama kayong mangkukulam? Kung masama ako, nung gabi pa lang sana na dumalaw kayo sa bahay at nalaman ng totoo, sana'y pinaglamayan na kayo. Kayo ng kaibigan mong si Danilo. Grabe naman po sa paglalamayan. Papatayin niyo po ba talaga kami? Yun ay kung masama nga ako. Ngunit maswerte na lamang kayo dahil hindi. At saka ramdam ko naman na wala kang masamang binabala, hindi ba? Opo naman. Pero kung hindi niyo po mamasamain, bakit kayo nandito ng ganitong oras at nag-oorasyon? Para saan ho yung ginagawa niyo? May sinusubukan akong iligtas na dalaga. Dalaga? Sino po? Si Lala. Kilala mo siya, hindi ba? Lala? Opo. Naalala ko na. Siya yung babaeng kinukulam. Nung unang araw ko rito, siya kaagad yung napansin ko dahil sa pagwawala niya umagang-umaga. Muntik pa nga kaming mataga ni Danilo ng tatay niya dahil sinubukan namin magbantay malapit sa bahay nila para alamin kung ano nangyayari. Pero bakit niyo nga ho pala siya sinusubukang iligtas? Kaano-ano niyo ho ba siya? Dati siyang kaibigan ng anak kong si Mara. Ho? Pero ang sabi ni Mara, wala siyang naging kaibigan mula nung bata pa siya. Mahabang kwento at hindi rin ako ang dapat na magkwento niyan. Sa ngayon, nais kong iligtas at pakawala ng kawawang dalaga na yun sa sumpang ipinataw sa kanya. Ang sabi ho sa akin ni Danilo, ang nasa likod daw nung nangyayari kay Lala, dating nobya ng nobyo niya. Hindi raw matanggap nung babaeng bruha kaya pinakulam daw po si Lala. Tama ka dyan. Ngunit ang ama mismo ni Angelina na mambabarang ang nagsasagawa ng masaklap na nararanasan ni Lala. Tatay niya pala may kagagawan. Oo, si Alfredo. Isang mabagsik at mapanganib na mambabarang. Tuso at walang awa. Grabing pagsasalarawan yun Nagbabalak akong harapin siya upang matigil na ang mga kasamaang ginagawa niya. Kaya gabi-gabi, nag-aaral ako ng iba't ibang orasyon panlaban sa kanya. Hindi lamang si Lala ang kanyang biktima, kundi marami pa. Nambabarang siya kapalit ng malaking halaga. Hindi lamang yon, hindi mo rin siya maaaring hamak-hamakin at pag-usapan gaya ng ginagawa ng mga naninirahan sa baryong ito sa amin, sapagkat hindi siya nagdadalawang isip na pahirapan o kaya naman ipaslangin ang sino mang lumalapastangan sa kanyang pangalan. Kaya naman, kinatatakutan siya ng mga taga-baryo niya. Bigla na lamang kinilabutan si Miguel. Ilang sandali pa, nakaisip siya ng magandang plano. Alam ko na, kung gusto niyo po talaga siyang labanan at mapabagsak, tutulong po ako. At ano naman ang maaaring magawa ng isang taga-Maynila na gaya mo, Aber? Susubukan kong kunin ang tiwala niya at kung ano man ang mga makikita kong kakaiba na ginagawa niya, ipapaalam ko agad sa inyo. Kumbaga parang magiging espiya niyo po ako, ganun. Madali lamang yan sabihin, ngunit mahirap gawin. Hindi basta-basta nagtitiwala ang taong yon. Mabagsik siya at matalas ang pakiramdam. Mapapahamak ka lamang kung gagawin mo yan. Hayaan mo nang ako ang gumawa nito mag-isa. Bumalik ka na lamang sa inyo para hindi ka na madamay pa sa gulo rito sa probinsya. Pero nagtiwala na po kayo sa akin. Tapos sa gagawin kong yun, hindi niyo po ako pagkakatiwalaan? At kailan naman kita pinagkatiwalaan, bata? Ngayon lang po. Ikinuwento niyo sa akin ang mga pinaplano niyo na hindi ko alam kung alam na rin ni Mara. Pero gusto ko po talagang tumulong. Huli na po to. Pagkatapos babalik na po ako sa amin. Sige na po, pumayag na po kayo. Kaya ko ho yun. Kakayanin ko po. Dahil sa pamimilit ng binata na umabot pa ng umaga ang pangungulit, di kalaunan napapayag niya na rin si Dolores. Tanging silang tatlo lamang ni Danilo ang nakakaalam ng tungkol doon at hindi nila ipinapaalam kay Mara dahil tiyak natututol ang dalaga. At isa pa, hindi pa handa si Miguel na ipaalam kay Mara ang katotohanan sa kanyang mga pinaggagawa. Doon siya nakatira sa kabilang baryo. Madali mo lamang matutunton ang bahay niya sa dami ng nakakakilala sa kanya. Basta mag-iingat ka lamang. Kung sakaling magkakaproblema, tumakas ka na lang at bumalik sa baryong ito nang sa ganun ay hindi ka na niya magalaw. Opo, tatandaan ko po yan. Samantala, malapit na talaga akong mabaliw sa iyo, pare Miguel.
Talagang ikaw pa mismo lalapit sa mapanganib na mambabarang na yun? Nagpapakamatay ka na ba? Sawa ka na ba sa buhay mo? Kung gusto mo, saksakay na lang kita ngayon para hindi ka na mag-abalang pumunta dun eh. Minsan ang sarap mo ring upakan eh, no? Kung ikaw kayang saksakin ko dyan. Ay, saka kung nag-aalala ka sa akin, pwede ka namang sumama kung gusto mo. Hindi na pala. Ipagdadasal na lang kita na sana makabalik ka pa ng buhay dito. Grabe naman to. Makapagsalita ka naman para naman akong sasabak sa gera. Eh di ba misyon mo yun? At hindi lahat ng misyon nagtatagumpay. Sa bagay, tama ka. Ipagdasal mo na nga lang ako. Pag hindi na ako nakabalik, mumultuhin na lang kita para magkasama pa rin tayo. Pero seryoso na to, pre. Kapag nagtagumpay ka dyan sa pinaplano mo o dyan sa misyon mo, sasama ako sa Maynila. Doon na lang din ako magtatrabaho. Teka, seryoso ka ba? Oo nga. Kaya dapat bumalik ka kahit anong mangyari. Marami kami naghihintay sa'yo, lalo na yung isang yun na walang kaalam-alam sa mga pinaggagawa mo. Ngumiti na lamang si Miguel at nagsimula ng maglakad patungo sa kabilang baryo. Marami na rin naman ang naibilin sa kanya ni Dolores na tumatak naman sa kanyang isipan. Kaya kahit papaano ay hindi na siya masyadong mahihirapan. Nang makarating na siya sa kabilang baryo ay napagtanto niya na tama nga si Aling Dolores na napakatahimik ng lugar na yun. May mga nag-uusap at tumatambay din naman, ngunit hindi ganong kaingay gaya ng sa kabilang baryo. Mayroong mga bata na imbis naglalaro ay tahimik lamang na nakaupo sa isang tabi. Sa ilang minuto pa niyang paglalakad ay may nakita siyang grupo ng kalalakihan na nangangahoy at nag-uusap-usap. Nakakainis na yung ganito. Masyadong tahimik. Hindi naman tayo ganito dati ah. Visit kasi yung lalaking yun eh. Itigo mo nga yung bibig mo. Kapag ikaw narinig nun, yari ka. Alam mo naman yun, walang pakundangan. Sinabi mo pa, kumakaasta, akala mo siya ang hari sa baryong ito. Nako, kung may pagkakataon lang akong lasunin, eh lalasunin ko yun eh. Pati yung anak niyang napakamaldita, hindi naman kagandahan. Habang nag-uusap ang tatlo, ay natanaw ni Miguel ang isang lalaki na sa tingin niya ay yun na ang mabagsik na mambabarang na si Mang Alfredo. Base na rin sa paglalarawan ni Dolores sa itsura nito. Nakabuo siya ng plano kaya naman lumapit siya sa mga lalaki na nag-uusap. Bakit ba ganyan kayo magsalita sa kanya? Hindi tama na pag-usapan niyo siya ng ganyan. Teka, sino ka naman? Bakit ka nakikisali sa usapan namin? Oo nga, bago lang siguro yan dito. Ay, alam mo ikaw, huwag ka na magsalita kung wala kang alam ha. Saka ano naman kung pag-usapan namin siya ng masama totoo namang masama siya. Walang kwenta ang taong yun. Napakasama niya, dapat sa kanya Nagulat na lamang si Miguel at ang dalawa pang lalaki nang biglang bumulagta sa lupa ang nagsasalita at pagkatumba nito ay bumungad sa kanila si Tata Alfredo. Bahagyang napatras ang dalawa na nanginginig pa. Ay, patawarin niyo po kami, Tata Alfredo. Hindi namin sinasadya yun. Siya naman yung nagsimula eh. Bigla na lang siyang sumuka ng dugo at natumba na rin sa lupa. Ang isa namang lalaki ay akma na sanang tatakbo, ngunit biglang napatigil at pinag-uuntog ang kanyang ulo sa puno hanggang sa humandusay na rin yun, gaya ng dalawa niyang kasama. Gulat na gulat si Miguel at halos hindi siya makapaniwala. Napabagsak ni Tata Alfredo ang tatlong lalaki nang ganun lamang kadali, sa pamamagitan lamang ng tingin at panandali ang bulong. Tunay nga mapanganib ang naturang matanda. Napalunuklaway na lamang siya nang sa kanya naman bumaling ang mabagsik na mambabarang. Teka lang po, sandali lang po. Hindi po nila ako kasama. Ang totoo niyan, ipinagtatanggol ko pa nga po kayo eh. Kasi kung ano-ano na lang po ang sinasabi nila tungkol sa inyo. Pero ang galing niyo ho kanina. Paano niyo po nagawa yun? Ngayon lamang kita nakita. Bago ka lang dito? Opo, ang totoo niyan, kalilipat ko lang galing dun sa kabilang baryo. Lumipat lang ho ako rito kasi sabi nila tahimik daw po dito. Doon kasi maingay, tsaka maraming tsismosa kaya mas pinili ko na lamang po na lumipat dito sa lugar ninyo. Mukhang hindi mo yata alam ang lugar na pinapasok mo, iho. Pero ayos lang yon.
Magiging maayos ka rito kung hindi ka gagaya sa mga kalalakihang yan. Siguro naman ngayon ay batid mo na kung ano ang mga kaya kong gawin. Ang ayoko lang sa lahat ay ang pinag-uusapan ako, lalo na kung hindi maganda. Opo, alam ko na po yun. Mabuti naman kung ganon. Siya nga po pala. Kakapalang ko na nga po pala ang mukha ko. Dahil kalilipat ko lang kaya wala po akong matutuluyan. May alam ho ba kayong bahay na maliit lang na pwede kong upahan? Hindi ko na problema yon. Marami namang bakanteng bahay riyan. Maaari kang tumuloy kahit saan mo gusto. Ganun po ba? Sige ho, maraming salamat po. Napakamot-ulo na lamang si Miguel nang tuluyan ng makalayo ang lalaki. Ang kaninang malakas na pagtibok ng kanyang dibdib ay medyo nabawasan na. Ngunit napabuntong hininga siya nang mabaling ang kanyang atensyon sa tatlong kalalakihan na hindi niya alam kung buhay pa ba o patay na. Pasensya na kayo, hindi ko akalain na gagawin niya yun sa inyo. Ganun pala katindi magparusa yun? Hindi ko talaga gusto na mangyari sa inyo yan. Huwag niyo akong mumultuhin kung sakaling patay na kayo ha. Pero hayaan niyo, malapit na rin naman matapos ang lahat, pati ang kasamaan ng lalaking yon. At ako na magiging tulay para mangyari yon, kaya huwag kayong mag-alala. Sige na, paalam na. Sinadya talaga ni Miguel na pumili ng bahay na matitirhan kung saan malapit nakatira ang mambabarang na si Tata Alfredo. Binabati niya ito sa tuwing dumadaan na ibang-iba sa mga nakatira doon, na kung hindi yuyuko at tatahimik ay agad-agad naman pumapasok sa kanilang bahay na para bang may nakakahawang sakit ang matanda. Doon lamang naintindihan ni Miguel na lubos nga mapanganib ang taong yon, dahil ni isa sa taga-baryong yon ay walang naglalakas loob na lumapit sa kanya. Tanging siya lamang na bagamat kabado ay pilit na lamang pinapalakas ang loob. Grabe naman po yung mga yon. May nakakahawang sakit ba kayo para layoon kayo ng ganyan? Ay, kaya hindi ko kayo masisisi kung gagawin niyo sa kanila yung ganyan eh. Ikaw, bakit tila ang lakas ng loob mo na kausapin ako ng ganyan at sundan pa ako rito? Hindi mo ba alam na ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang makukulit na tao? Bago ka labang rito, ngunit ganyan ka na kung umasa. Isa kang makulit na dayo. Hindi naman po ako makulit. Gusto ko lang talagang mapalapit sa inyo kasi parang ang lungkot-lungkot nyo. Hindi ho dapat ganyan. Kailangan masaya lang tayo lagi. At huwag niyong iisipin yung mga sinasabi sa inyo ng ibang tao. Dapat ang iniisip at pinagtutuunan natin ng pansin yung mga bagay na ikasisiya natin para hindi tayo laging problemado. Bumilis ang tibok ng puso ni Miguel nang titigan siya ni Tata Alfredo at hindi niya mawari kung ano ang ibig sabihin noon. Ngunit napansin niya ang namumuong luha sa mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Bakit po? May nasabi po ba akong mali? Huwag mo na akong susundan mula ngayon. Kung ayaw mong maagaya ka dun sa mga biniktima ko kahapon. Pero wala naman po akong... Ay, teka lang ho, sandali. Uy, ano ba tong mga to? Hindi na natuloy pa sa pagsunod ni Miguel nang biglang may mga humarang na daga, ngunit hindi naman siya inaatake. Napabuntong hininga na lang siya habang pinagmamasdan si Tata Alfredo na papalayo. Hindi niya maintindihan pero may iba siyang pakiramdam sa nasilayan niya sa mga mata nito kanina lamang. Matapos ang nangyaring yon, hindi pa rin tumigil si Miguel na lapitan at kulitin ang naturang mambabarang, hanggang sa nakuha niya na ang loob nito sa 3 araw pa lamang na pananatili niya sa baryo. Parati siyang nakabuntot sa mambabarang at panay ang daldal. Isang araw. Bakit niyo siya isinama dito, Itay? Baka mamaya kung ano pang gawin yan. Ikaw ba si Angelina? Malamang, wala namang ibang anak ang tatay ko. Malis ka na nga rito. Tumigil ka, Angelina. Bisita ko siya, kaya huwag mong ipapakita ang ugali mong yan. At kailan pa kayo nagkaroon ng bisita? Lumalambot na ba kayo? Huwag niyong sabihin na... Angelina! Bahala nga kayo dyan.
Padabog na pumasok ng kanyang silidang dalaga at napailing na lamang si Tata Alfredo. Pagpasensyahan mo na ang anak ko. Nako, ayos lang po yun. Sanay naman na ako sa ganyang ugali ng mga babae. Pero bakit nyo nga po pala ako isinama rito? May papakita ko sa'yo. Halika, sumunod ka. Isinama siya ni Tata Alfredo sa isang silid at kung hindi siya nagkakamali ay yun ang silid kung saan nagsasagawa ng ritual at doon din nakalagay ang lahat ng mga kagamitan ng matanda sa pambabarang. May kalawakan yun at hindi rin nalalayo ang itsura sa silid nang nakita niya noon sa bahay ni Aling Dolores. Bakit nyo ho pinapakita sa akin to? Dahil may tiwala ako sa'yo. Nakuha mo ang loob ko. Makulit na dayo. Lagi nyo na lang akong tinatawag ng ganyan. Mamayang gabi, mayroon na naman akong paglalaruan at nais kong masaksihan mo yon. Napatango na lamang si Miguel. Wala siyang magagawa kundi ang sumang-ayon alang-alang sa kanyang mga pinaplano. Kinagabihan, habang siya ay naghihintay na tawagin ni Tata Alfredo para pumasok sa silid, nakita niya ang isang larawan na nakapatong sa maliit na mesa sa may sala. Litrato ng isang lalaki na sa tingin niya ay mas bata lamang sa kanya ng ilang taon. Bakit mo pinakikialaman yan? Akin na nga yan. Hindi to pinahawak ni Itay sa kung kani-kanino lang. At pwede ba, hindi porke bisita ka niya, maaari ka nang makialam ng mga gamit dito. Pasensya na, nakita ko lang kasi, pero pwede ko bang malaman kung sino yan? At bakit ko naman sasabihin sa'yo? Wala ka nang pakialam kung sino man to. Kapatid mo ba siya? Sabing wala ka nang nasaan na siya? Biglang natahimik ang dalaga at tila umamo ang muka na kanina lamang ay punong-puno ng pagkairita. Oo, kapatid ko siya, pero wala na. 6 na taon na siyang patay. Kung nabubuhay lamang siya, kaedad mo siya. Kaya naisip mo ba na kaya mabait sa iyo si Itay ay dahil naaalala niya si Kuya sa'yo? Anong ikinamatay niya? Hindi mo na kailangan malaman. Pero nang dahil sa kamatayan niyang yon, kaya nagkagano ng Itay at pati ako. Huwag mo na nga rin palang babanggitin ang tungkol sa napag-usapan natin dahil ayaw na ayaw niyang binabalikan ang masakit na nakaraan na yon. Kung ayaw mo magalit siya sa'yo, bahala ka na. Nasa iyo na ang desisyon. May lungkot sa mga mata ni Miguel habang pinagmamasdan si Tata Alfredo na nag-oorasyon. Hindi niya batid kung sino ang inoorasyonan nito, ngunit tila wala siyang pakialam kung sino man yun. Ang mas bumabagabag sa kanya ay kung anumang masakit na nakaraan nito, kaya naman may kung anong nag-uudyok sa kanya para mapalaya ang matanda mula sa sakit na yun. Nakita mo yan, Miguel? Sa mga oras na ito, tiyak na namimilipit na sa sakit ang maharot na babaeng yun. Bakit niyo ito ginagawa? Anong ibig mong sabihin? Wala ho. Sino nga ho pala yung kinukulam ninyo? Hindi lang yun basta kulam, Miguel. Barang. Yun ang ginawa ko. Yun naman ang nararapat para sa mga taong taksil at hindi makontento sa kanilang mga asawa. Hindi magtatagal. Babawian na siya ng buhay kahit hindi yun kasama sa usapan namin ng kliyente ko. Papatayin niyo yung babae kahit wala yun sa usapan? Bakit hindi? Ang mga ganong klase ng tao ay hindi na kailangan pa rito sa mundo. Kaya nararapat lamang na magpahinga na siya. Grabe naman ho yun. Ganon talaga nangyayari sa mga taong traidor. Kaya ikaw, kung may balak ka man traidorin ako, huwag mo nang subukan. Lalo na ngayon na pinagkatiwalaan na kita. Naiintindihan mo ba ako? Makulit na tayo. Oo naman po. At saka, hindi ko yun magagawa sa inyo. Parang ang tingin ko nga sa inyo, parang ama na kaya imposible po yung mangyari. Ama? Tinuturing mo akong ama? May masama po ba ron? Wala naman. May naalala lamang ako. Yung anak niyo ba? Paano mo nalaman ang
may nakita ho akong litrato ng isang lalaki at ang sabi po ni Angelina, kapatid niya raw po yun. Ibig sabihin, anak niyo po. Pero wala na raw. Ano ho bang dahilan ng Tama na. Ayokong pag-usapan ang tungkol dyan. At wag na wag mo nang babanggitin ulit yan dahil kung hindi, Pero, paano kayo makakalaya sa nakaraan nyo kung hindi nyo yung kayang harapin? Ang sabi pa, yun rin daw ang naging dahilan kung bakit kayo nagkaganyan. Tata Alfredo, pwede ho ba kayo magkwento? Makikinig po ako. At baka sakali rin na maayos pang lahat nanto bago mahuli ang lahat. ano bang sinasabi mo dyan? Basta po, pwede kayong magkwento sa akin at pwede nyong ilabas ang mga saloobin nyo. Hindi ko kailangan ng mga ganyan drama. Gaya ng sinabi ko, ayokong pinag-uusapan ang tungkol dyan. Mabuti pa'y umuwi ka na bago pa ako hindi makapagpigil. Pinatay ho ba siya? Sinabi ng... Oo, pinatay siya. Ang anak kong si Marlon. Pinatay nila nang walang kalaban-laban. Ano ho bang dahilan at ginawa nila yun sa kanya? Napagbintangan siya. Pinagbintangan siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pinagkalat nilang ng gahasa ang anak ko sa mura niyang edad na yon. Pero kilala ko si Marlon at hindi siya nagsisinungaling sa akin. Kaya naniniwala ako na hindi niya ginawa ang ibinibintang sa kanya. Ngunit ang mga mapanghusgang tao na yon, hindi sila tumigil. Hanggang sa nabalitaan ko na lamang na pinagtulungan siyang bugbugin at saktan ng mismong mga kaibigan niya. At walang ginawa ang mga tao sa baryo na nakakita ng pangyayaring yon. Hinayaan lamang nilang sapitin yon ng aking anak. Naabutan ko siyang habol hininga hanggang sa binawian na lamang siya ng buhay. At bilang isang ama, sobrang sakit sa akin noon. Dahil wala man lamang ako nagawa para tulungan siya nung mga oras na nag-aagaw buhay na siya. Sobra kong dinamdaman nangyaring yon. Kaya naisipan ko maghiganti sa kanilang lahat. Mga wala silang awa. Ikinalulungkot ko po ang nangyari. Napakapait nga ng karanasang yon. Pero hindi ho ba parang hindi tama na pati ang mga inosenteng tao ngayon na wala namang kinalaman sa nangyari ay idadamay nyo rin? Dahil pare-pareho lang sila, Miguel. Kung noon hinahayaan ko lang na pag-usapan nila ang anak ko, ngayon hindi na mangyayari yon. Dahil kahit isang salita lang na mula sa kanila na hindi maganda, buhay nila magiging kapalit. Alam mo bang napakabait ng anak kong yon? Kaya mo, lagi niyang sinasabing huwag ako mag-isip ng mga hindi maganda at dapat laging masaya lang. Napakamasayahin niyang tao at mapagmahal, kaya hindi ko lubos maisip na may mga taong gagawa noon sa kanya. Kaya naman, ang naudlot kong gawain noon ay ipinagpatuloy ko mula nung siya'y mamatay. Wala na akong pakialam kahit maging masama man ang tingin nila sa akin o katakutan nila ako. Mas maigi na yon para makita nilang bagsik ng isang amang namatayan ng anak. Hindi na sumagot pa si Miguel at napabuntong hininga na lamang. Maging kasi siya ay hindi rin alam ang sasabihin, lalo pat ramdam niya ang sakit na nararamdaman ni Tata Alfredo base na rin sa kanyang pagkukwento. Kinabukasan, nakipagkita siya kay Danilo upang magkwento at maglabas ng kanyang mga agam-agam. Grabe naman palang pinagdaanan nun. Kahit ako mag-iisip rin na maghiganti kung ganun rin ang mangyayari sa akin. Pero kasi hindi pa rin may pagkakaila na masyado na siya nakakaperwisyo sa mga tao. Ikaw, ano nang balak mo niyan? Hindi ko nga rin alam Naaawa ako sa kanya. Nung una naiinis talaga ako at gustong-gusto kong makatulong para pabagsakin siya. Pero habang tumatagal, lalo na nung malaman kong pinagdaanan niya na naging dahilan kung bakit siya naging ganun, naaawa na ako't nasasaktan para sa kanya. Ang buong akala natin, isa siyang masama at walang awang mambabarang. Pero ang katotohanan, isa siyang ama na lubos na nasaktan sa pagkamatay ng kanyang anak. May punto ka dyan. Hoy, sino ba kasi yung nagpakalat ng mga maling impormasyon na yun? Ang sarap nilang tagtarin ng pinong-pino. Mga walang magawa sa buhay kundi ang manira ng kapwa. Naguguluhan na nga ako Hindi ko na alam ang gagawin.
Susundin ko pa ba si Aling Dolores? O magpapakaanak na lang ako kay Tatay Alfredo hanggang sa bumalik ako sa amin? Kahit sino naman ang sundin mo, parehong may madidismaya sa'yo dahil pareho kanilang pinagkatiwalaan. Buti pa isipin mo na lang kung alin o sino ang mas matimbang sa'yo. Kung ikaw ba nasa sitwasyon ko, anong gagawin mo? Hindi ko nga rin alam eh. Siguro, aabutin muna ako ng 1 buwan bago makapagdesisyon. Pero masyado ka na matagal rito, kaya huwag mo nang patagalin yan. Magdesisyon ka na agad at ayusin mo bago ka bumalik sa inyo. Makalipas ang 2 araw, dapit hapon, nagtataka si Miguel kung bakit dinala siya ni Tata Alfredo sa kagubatan. Ang sabi lamang nito ay may kailangan silang gawin doon, kaya sumama na lamang ang lalaki. Nang mga oras na yon, nagbalak na si Miguel na sabihin ang lahat dahil siya ay nakukonsensya na. Tumigil sila sa harap ng isang malaking puno kung saan ang mga dahon nito ay unti-unting nalalagas. Ano hong gagawin natin dito, Tata Alfredo? Hindi sumagot ang matanda. Nanatili lamang yung nakatalikod sa kanya at hindi kumikibo. Kaya naman naisip niyang kunin na ang pagkakataon na yun upang magtapat kay Tata Alfredo. Bahala na kung ano ang mangyari. Tata Alfredo, may ipagtatapat po sana ako sa inyo. Kasi Sino nag-utos sa'yo para manmanan ako? Humarap sa kanya ang matanda at kitang-kita niya ang galit na mga mata nito. Sabihin mo, sino nagpadala sa'yo? At anong karapatan mo para lokohin ako? Mali ho kayo ng akala. Nung una po, oo, pero Kahit ano pang dahilan mo, hindi niyan mababago na isa kang traidor. Kinuha mong tiwala ko at nagtiwala naman ako sa'yo dahil akala ko iba ka sa kanila. Nagsisisi ako naging mabuti ako sa'yo at itinuring pa kitang... Tinuring kita na parang anak kong si Marion. Marami kayong pagkakatulad kaya naging magaan ang loob ko sa'yo. Pero mali. Maling-mali. Hinalintulad kita sa aking anak. Patawarin niyo po ako, Tata Alfredo. Masyado ka ng maraming nalalaman sa akin. Kaya ang nararapat lamang sa'yo, Tatanggapin ko ang galit niyo. Pero sana makinig muna kayo sa akin. Hindi na ho tama ang mga ginagawa ninyo. At sa tingin mo makikinig pa ako sa'yo? Sa isang traidor at mapanlinlang na gaya mo? Sinayang mo lamang ang tiwalang ibinigay ko sa'yo, bata. At siguro naman, batid mo na kung ano nangyayari sa mga taong nagtatraidor. Pag-usapan po muna natin to. Hindi ito ang tamang paraan para... Napaluhod na lamang bigla si Miguel habang hawak ang kanyang sumasakit na lalamunan. Maya-maya pa, nagsuka na siya ng dugo ngunit may kasamang maliliit na insekto at hindi siya pamilyar kung ano ang tawag doon. Nanghihina ang kanyang katawan at nilalamig. Nang iangat niya ang tingin kay Tata Alfredo ay puno pa rin ng galit ang muka nito habang nag-uusal ng orasyon. Kahit ganoon ang nangyayari, mapait na napangiti na lamang ang binata. Ganito palang pakiramdam ng binabarang at napapasailalim sa orasyon ng mga mambabarang. Ngayon alam ko na, siguro tatanggapin ko na lang kung sa ganitong paraan man ako mamamatay. Tata Alfredo, patawad ho ulit sa ginawa ko, pero sana makalaya na kayo sa mapait niyong nakaraan para hindi na kayo nahihirapan sa araw-araw niyong pamumuhay. Wala na akong pakialam sa mga sinasabi mo, bata. Mabuti pa nga mawala ka na rin dahil isa kang traidor. Wag! Sabay silang napalingon sa pagdating ng dalaga. Tumakbo ito palapit kay Miguel at humarang sa harapan niya. Pakiusap po, huwag niyo siyang papatayin. Wala siyang kasalanan. At sino ka naman? Sunod-sunod na nagdatingan sina Dolores, Danilo at Angelina. Gaya ni Mara ay lumapit rin ang dalawa kay Miguel habang si Angelina ay sa kanyang ama. Miguel, Danilo, Mara, umalis na kayo. Ako nang bahala rito. Ako ang haharap sa lalaking yan. Kung ganon, ikaw pala nag-utos sa kanya na manmanan at kunin ang tiwala ko.
Ang lakas ng loob ninyo Pero sinisiguro ko sa inyo na pagsisisihan nyo to at hindi na kayo makakaalis pa rito sa bahay. Tama ka, at isa kang hangal na kumapit sa bitag namin. Kung may dapat mang mamatay rito, ikaw yon. Dahil masama ka mambabarang at masyado ka nang nakakaperwisyo. Tama ka, masama nga ako at handa ko yun ipakita sa inyo ngayong gabi. Sabay ang dalawa na nag-usal ng orasyon. Ang nag-aagaw pa lamang na liwanag at dilim ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman, dulot ng mga dahon na nagliliparan sa kanilang kinaroroonan, at alikabok na sumasabay paroon. Manghang-mangha ang dalawang binata na sina Miguel at Danilo sa kanilang nakikita, na bagamat naroon ang takot at pangamba, ay nakuha pa nila ang matuwa, habang ang dalawang dalaga naman na sina Mara at Angelina ay tila sanay na sa kanilang nasasaksihan. Tanging pangamba at pag-aalala na lamang sa kanilang mga magulang ang namumutawi sa dalawa. Bakit ba ang tagal niya? Nakakaluha na yung hangin dito. Ang daming alikabok. Sino bang tinutukoy mo? Basta, sana lang hindi siya mahuli ng dating dahil siguradong hindi ito kakayanin ni Aling Dolores na mag-isa lang. Samantala, patuloy sa pagpapalitan ng orasyon sina Dolores at Alfredo. Ngunit makikitang mas lamang si Alfredo at dihado ang babae dahil higit naman na mas malakas ito kesa sa kanya. Habang nasa ganoong posisyon, bigla na lang may nagliparang insekto patungo kay Aling Dolores. Kaya naman nawala ito sa konsentrasyon na naging dahilan para mapatumba ni Tata Alfredo. Inay, ayos lang ho ba kayo? Diyan ka lamang, anak. Huwag kayong lalapit dito. Kung sa tingin mo mapapatumba mo ko sa kakarampot mong kalaman, nagkakamali ka. Matanda ka na, pero para sa akin, baguhang mambabarang ka lamang. Huwag kang mag-alala dahil uunahin na kita. Isusunod ko ang anak mo, si Miguel, at kung sino man ang lalaking yon. Hindi na rin kita pahihirapan dahil mas gusto kong pahirapan ang mga taong traidor na gaya ni Miguel. Kaya magpaalam ka na sa buhay mo! Nang akmang magsasambit ng panibagong orasyon si Tata Alfredo kung saan yun na sana ang ikamamatay ni Aling Dolores, bigla naman siyang napaatras ng bahagya nang may kung anong matigas na bagay ang tumama sa kanyang likuran. Ayun, nandito na siya. Ay, mabuti naman. Albularyo ba siya? Oo, kami pa mismo ni Maran dumayo sa lugar niya para tulungan tayo laban diyan kay Mang Alfredo. Sa tingin ko, naahawa na ako sa iyo, pare Miguel eh. Mukhang magandang panoorin ang labanan nilang to. Sigurado mapapabagsak na nilang masamang lalaki na yan. Pero hindi tayo dapat matuwa sa kung ano man ang mangyayari sa kanya. Huh? Ano ba sinasabi mo dyan, Mara? Oy, labo mo naman oh. Samantala, inalalayan ng albularyong dumating na makatayo si Dolores bago nila sabay na harapin si Alfredo. At talagang nagsama pa kayo ng albularyo. Halatang hindi nyo ako kayang talunin. Yun ang akala mo. Hindi ako magpapatalo sa inyo. Mga wala kayong kwenta. Nagsimulang magharap ang tatlong may kaalaman sa Salamangka, albularyo at mangkukulam laban sa mabagsik na mambabarang. At dahil sa pagdating ng albularyo ay unti-unti na ring nadedehado at natatalo si Tata Alfredo. Galit na galit yon na mapabagsak siya ng dalawa. Ngunit gayon paman, masamang tingin ang ibinaling niya kay Miguel at mabilis na nag-usal ng dasal, kaya nataranta ang lahat nang sumuka ng dugo ang binata at biglang nanginig ang katawan. Anong ginagawa mo? Itigil mo yan! Alisin mo ang sumpa sa binatang yon dahil kung hindi... Ano? Papatayin mo ako? Sige lang! Hindi ako takot mamatay basta't kasama ko ang traidor na yon! Bakit ba hindi mo matanggap ang pagtatraidor niya sa'yo? Dahil ba takot kang aminin sa sarili mo na napalapit ka na sa kanya at itinuring mo na rin siyang anak? Tumigil ka! Kaya ganoon na lang ang epekto sa'yo ng ginawa niya. Alfredo, hindi pa huli ang lahat. Maaari ka pang magbago. Hindi solusyon ang mga ginagawa mong ito para makalimot ka. Pinatay nila ang anak ko.
Sila ang dahilan kung bakit ako nagkaganito. Pero ang mga pumatay sa kanya ay pinatay mo na rin. Hindi pa ba sapat yon para matahimik ka na? Bakit kailangan mo pa mandamay ng iba na wala namang kinalaman sa nangyari? Binalak ko na rin yan mula nung dumating si Miguel dahil nakikita ko sa kanya ang anak kong si Marlon. Pero trinaydor niya ako at doon ko napagtanto na wala nang sino man ang dapat pang pagkatiwalaan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay hindi na nakatiis si Mara at pumagitna na sa mga yun. Manong Alfredo, pakiusap naman po, tigilan niyo na si Miguel. Nilalamig na po ang katawan niya at hindi tumitigil ang pagsusuka. Ilang sandali na lang baka maubusan na siya ng dugo. Kung may gusto kayong paghigantihan sa pagkamatay ni Marlon, ako na lang po. Tutalisa rin naman ako sa dahilan kung bakit nangyari yun sa kanya eh. Mara, anak, ano bang sinasabi mo dyan? Mara, anong ibig mong sabihin? Ilang taon ko itong itinago at pinilit na walang makakaalam kahit pa ikaw, inay. Ako ho ang huling kasama ni Marlon bago pumutok ang balitang nanggahasa siya. Habang sinasamahan niya ako pauwi galing eskwelahan noon, nasalubong namin ang mga dating kaibigan niya at pinag-interesan nila ako. Pero pinagtanggol ako ni Marlon. Nabugbog pa siya dahil doon. Kinabukasan, nagulat na lang ako nang kumalat ang balitang hindi naman totoo. Kaya dali-dali ko siyang pinuntahan at naabutan ko siya natataranta at umiiyak. Natatakot na baka raw malaman niyo, Manong Alfredo, ang maling balita na yon at magalit kayo sa kanya. Nangako akong tutulungan ko siya pero ang pangakong yon, kahit kailan hindi ko natupad. Balak ko sanang tumistigo na wala talaga siyang kasalanan pero tinakot ako ng mga dati niyang kaibigan. Nasisirain nilang buhay namin ng inay. Madali lang yun gawin para sa kanila dahil marami silang koneksyon at may kaya sa buhay. Kaya labag man sa kalooban ko, masakit man sa akin, hinayaan kong lumaban si Marlon mag-isa. Hinayaan kong husgahan siya ng mga tao. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na wala na siya. Sobra ako nagdalamhati para sa kanya. Pero mula noon, nagpanggap akong walang alam. Pinilit kong kalimutan ang lahat. Patawarin niyo po ako, Manong Alfredo. Sana mapatawad niyo ako sa kapabayaang nagawa ko. Lintik ka! Bakit? Bakit kailangan mangyari yun sa anak ko? Ano ba nagawa niya kasalanan para maranasan niya lahat ng yun? Biglang tumigil ang pagsusuka ni Miguel. Bagamat nanghihina, pilit pa rin siyang lumapit kay Tata Alfredo at walang pag-aalinlangan na niyakap yon. Ipinadama niya ang yakap ng isang anak na nagsasabi na magiging maayos ang lahat. Matapos ang pangyayaring yon ay tuluyan na ring natanggap ni Tata Alfredo ang pagkamatay ng kanyang anak na si Marlon. Umalis sila sa baryo at nagpakalayo-layo kasama ang dalagang anak na si Angelina. Nalinawan na siya sa kanyang mga pinaggagawa, kaya naman nangako siyang hindi na mauulit yon. Ang mag-inang Dolores at Mara naman ay namumuhay na rin ng payapa sa kabilang baryo. Naging tahimik na rin ang lugar na yon at wala ng mga haka-haka pa ang kumakalat tungkol sa kanila. Samantala, bumalik na rin ng Maynila si Miguel at gaya ng ipinangako ni Danilo, sumama siya sa kanyang kaibigan. Tahimik na rin ang kanilang buhay at magkasama sila sa trabaho. Lalong lumalim ang kanilang pagkakaibigan na para ng magkapatid. Ay, grabe. Nakakapagod din palang magtrabaho dito sa Maynila. Pero pare, kailan mo pala balak bisitahin si Mara? Sigurado, miss na miss ka na nun. Hindi ko pa alam, tol. Masyado tayong abala rito eh. At saka, may telepono naman sa bahay. Lagi kami nag-uusap nun. Grabe, akalain mo yun, no?
3 buwan na rin palang nakakalipas mula nung umalis tayo dun sa probinsya, kung saan ginawa mo pang misyon niyang kahibangan mo sa pagtuklas sa mga mambabarang at masubukan kung paano ba yung binabarang. Ay, natatawa pa rin talaga ako sa'yo. Pero ang mahalaga dun, natupad mo na nga yung gusto mo, natulungan mo pa makamove on yung isa. Tama ka, hindi man naging madali pero kahit papano, mission accomplished tayo dun. Yon! Mission accomplished tayo for today! Maligayang araw po ng Biyernes, mga ka-enteng. Dahil dyan, meron na naman tayong shout out! Simulan po natin kay Maren Nila Cervantes. Hello kay Marieta Yoto, kay Zane Axel Ranada, hi kay Filipina Palsario, kay Febe Ranyada, Maria Katrina Manyakap, kay Bea 5 Pink, hello po kay Len TV2, kay Rosette Ersando, kay Enelra Gonzales, kay Janet Morelo from Cardona Rizal. Hi po kay Jessica Rojas, kay Kat Burglar Cutie, kay Belen Malbas, hi kay Belen Maladhay din, kay Liza Agodo, kay Margie Banosong, kay Jaren Beter, kay J. Chris, hello po kay Sasna Santi, kay Janet Cisneros, kay Pinky Ko, hello din po kay Pasiano Guerrero, kay Chris Alcantara, shout out kay Robert Crimen, kay Mardy Suzuki, kay Caroline Aporto, kay Gemma D, hello po sa H2O Agency, kay Ma'am Therese Gutierrez, hello po kay Tita Gutierrez din po si Enteng from Re Basil. Hi po kay Rosita Saclote, kay Era Sera, kay Ryan Alba, kay Loretta Bobes. Happy birthday kay Ray Jello ng Tanza Cavite from Elidia Bobes. Hello po kay Rose Strong, OFW in Kuwait. Hello din po kay Arlene Vizcara, kay Diaries Yuki, kay Arnel Claridad, kay AJ Dominguez, Toti at Bert from Junel Fuentes. Hello po kay Gab Tagasa. Hi po kay Jennifer Mauricio, kay Marilu Basis Seta. Hello po kay Elsa Balbin of Laguna. Elizabeth Sune. Hello po kay Irma Umali, kay Raquel Shibata, kay Dores Estander, kay Meng Paraton, Mirna Lampasa, Michael Del Rosario at sa wife niyang si Ana Marie from Lucy Buendia. Hello din po kay Romeo Marcelino, James, Derek, Leonora Lugina at sa Leonora family. Hi po kay Bon Jane Cortez George, kay Stephanie Deep, kay Cliven Dubalan, sa Imperial at Ledesma family from Maria Grace Grefalja, kay Alfreda Alano po. Hi din po kay Sarina Dulangan, Alma Naong, Josen Karang-Karang, kay Hilario Patra Jasmine. Hi kay Ren Silva of QC from Marites Jones. Hi din po kay Mir Angeline Maulion. Hi po sa Bubbly Bob Laundromat sa Makati. Mabuhay po kayo dyan. Madalas po tayo dyan sa Makati. Hello din po kay Corazon Cacalja, kay Emelita Bautista, kay Ronalyn Rodriguez, kay Vicky Yabut, kay Joel Marasigan, kay Lord Queen OFW Blog, kay Apple Pen Stories. Hi Apple. Hi po kay MGS14, kay Elez Zell, kay Jade Guevara, kay Ryax Nika Miguel. Hi kay Analia Vallega, kay Janet De Castro, kay Raquel Hazigawa, kay Mary Yanduhay. Hello din po kay Sally Roldan, kay Luz Aclaro, kay Annalisa Malatbalat, kay Yusan Fok from Hong Kong. Hello din po kay Kimberly Espanola, kay Pasiano Guerrero at buong family niyo po. Mabuhay po kayo. Hello kay Marjorie Dequila, kay Annelyn Queriones, kay Lotlot Soberano, kay Adam Lasa, at kay Kimpoy Feliciano from Saigon. Hello din po kay Frederick Ganagana, kay Juvelin Camacho, kay Mercedita Balana Reyes, kay Ak Mamado. Hello din po kay Des Limbao, kay Julie Kabakang,
kay Lady Dam, kay Valerie Joy Nadal, kay Marialina Kagawa, kay Ramona R. Shoutout po kay Earhart D. Great Vlog, kay Vicente Dometita, hi, kay Better Moss. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.